Magandang umaga po sa inyong lahat. Midweek na at narito nang lagay na ating panahon. Ngayong araw nga ng Miyerkules, November 15, 2023. Nakalahati na ho tayo sa buwan ng Nobyembre. At sa ating latest satellite images, patuloy pa rin nating minomonitor yung low pressure area. Ito ho yung naging bagyo at humina at naging isang low pressure area na lamang. Nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility, mahigit 1,200 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sa ngayon ho, ito yung base sa ating pinakahuling datos. Medyo maliit pa yung chance na maging bagyo ito within the day. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad na sa mga susunod na araw, lalo na ho bandang Biyernes or hanggang weekend, ay posible itong maging bagyo pa rin, mag-re-intensify at inaasahan pa rin natin na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Bagamat sa ngayon, wala pa rin ho itong direct na epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang siya nakaka-apekto ngayon sa malaking bahagi ng ating kapuluan ay itong shear line. Ito yung pagitan ng mainit at malamig na hangin, nagdadala ho ng malaking tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na ho sa may silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas, partikular na sa Bicol region, sa may bahagi ho ng Eastern Visayas, lalong-lalo na ho sa may Samar provinces. Gayon din ho sa Quezon, Aurora, ilang bahagi ng Mimaropa, habang ang northeast monsoon o yung amihan ang nakakapekto sa may bahagi ng Northern Luzon na maaaring magdala ho ng pulong-pulong mahihinang pag-ulan. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, dito sa Visayas, sa Mindanao, sa Palawan, inaasahan pa rin natin generally fair weather pa rin tayo habang malaki yung chance ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. So maliban ho dito sa low pressure area na ating minomonitor, wala na tayo iba pang nakikita na anong mga low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Narito ho ang ating magiging panahon dito sa may bahagi ng Luzon. Makikita ho natin, malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol region, kasama yung Calabarzon, ilang bahagi ho, partikular na sa Mindoro provinces, Romblon, Marinduque, kasama din yung Aurora, at sa Kamaynilaan, inaasahan din ho natin medyo magiging maulap yung kalangitan sa araw na ito. Ito ay epekto pa rin itong shear line o yung banggaan nga ng mainit at malamig na hangin. Samantala, dulot ho ng amihan ay inaasahan pa rin natin ang posibilidad na may hinang pag-ulan sa may bahagi naman ng Cagayan Valley, gayon din ho sa ilang bahagi ng Cordillera. Sa bahagi naman ho ng Ilocos region, kasama yung Central Luzon, bahagi din ho, kasama rin na nakikita natin sa may bahagi ng Benguet at Abra ay yung mga isolated light rains. Habang dito sa Palawan, inaasahan pa rin natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Muli ho, yung pinagkaiba nung area kung saan nakaka-apekto yung amihan, wala hong masyadong mga thunderstorms sa bahaging iyan ng ating bansa. Yung agwat ng temperatura natin sa Lawag ay nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Baguio hanggang 25 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman ay 23 to 31 degrees Celsius, habang sa Kamaynilaan ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands, 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa ay mula 26 to 32 degrees Celsius. Dumako ho tayo sa Visayas at Mindanao. Sa Visayas ho, nakikita ho natin yung mga areas dito sa may Samar Island, partikular na nga yung mga lalawigan ng Northern Samar, Samar at Eastern Samar, malaki yung chance ng mga pag-ulan. Dulot ho yan nitong umiiral pa rin na shear line. Habang sa nalabing bahagi ho ng Kabisayaan ay asahan pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na ho sa hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo ay 27 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi ng Cebu ay 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban ay 25 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi din ho ng Mindanao ay makararanas din ng generally fair weather habang malaki pa rin yung chance ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Minsan no, maabot sa katamtaman hanggang sa kung minsan malalakas na mga pag-ulan, yung dulot ng mga localized thunderstorms. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi ng Cagayan de Oro, 24 to 31. Habang sa Davao, 26 to 33 degrees Celsius. May nakataas pa rin ho tayong gale warning, no? Partikular na sa mga baybay ng Hilagang Luzon, sakop po yung Batanes, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, yung Hilagang Baybayin ho ng Quezon, kasama yung Polillo Islands, Albay at Sorsogon. Gayon din ho, may nakataas din tayong gale warning sa bahagi ng Catanduanes, Eastern Samar at Northern Samar. Para ho sa kumpletong listahan ng mga lugar na may gale warning, lalo na po itong mga bayan na ito, ay maaari po tayong pumunta sa ating website sa pag-asa.gov.ph. Punta lamang ho kayo sa Marine, under ho yan ng gale warning. Itong mga lugar ho, itong mga may pulang area, sa lugar ho na ito, nasa natin magiging maalan yung karagatan,
Kaya po yung maliit na sasakyang pandagat, lalong-lalo na ho, yung maliliit na mga bangka, iwasan mo na pong pumalaot sa bahagi ito ng ating bansa dahil magiging maalon ngayong karagatan, dulot ho yan ng amihan. At live po na nag-update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.